Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, pumalag na. Stick to the plan ang Kamara. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, ito pag-usapan po natin itong bagong pahayag ni Abante patungkol po dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at ni President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan. Sabi po kasi dito ni Abante mga kababayan, ito yung sinasabi nating stick to the plan ang Kamara, no? Stick to the plan na naman po ang Kamara sapagkat ito po, no? Bigyan po natin, analisahin po natin itong sinasabi ni Pastor Abante Yung impeachment ni PBBM, wala na yun. Patay na, sabi po ni Abante. Oo nga pinatay nyo agad yung impeachment. Napakagaling naman. Pa-walk out ka pang walang... Diba? Tapos ito pa ang sabi niya. Ang binabantayan namin yung kay BP Sara. Yun ang maraming ebidensya Nako. Paano nyo nasabi yan? No? Sa bagay, noon pa man mga kababayan, talagang naghahanap na po sila ng butas, no? Para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Biruin mo, di ba? Kung naaalala nyo yung sa Department of Education, talagang binira ng binira, no? Durog na durog si VP Sara doon, mga kababayan, sa kanilang lahat. O ano pa, yung Office of the Vice President, hinanapan din po nila, no? Ng kung ano-anong butas, pero wala naman silang pakita no? Anong ebidensya kaya ang sinasabi ni Abante? So, awangan po natin kung ano pong mga ebidensya yan. Pero what I'm trying to point out dito, bakit ganun, no? Bakit ganun mga kababayan? Kung sino pa yung mataas ang trust rating, siya pa ang gusto ninyong i-impeach. Kung sino tong wala lang tiwala ang taong bayan, no? Kayo lang ng mga politiko ang may tiwala kay President Bongbong Marcos Jr. sapagkat marahil mga karibin natin, sila po ay nakikinabang. Diba? Doon po sa mga sinasabing incentives. Diba? Stick to the plan na naman po ang Kamara mga kababayan kasi sabi po ni Abante, yung kay BP Sara daw ang binabantayan nila. Diba? Binabantayan talaga nila yung kay BP Sara. Alam nyo, ito sinabi ko na kahapon na huhulaan natin. Yung kay BP Sara talagang magtutuloy-tuloy yan hanggang Senado. Okay? Kasi mai-impeach na naman po for the second time, no? Yung Vice President natin dito po sa House of Representatives, no? Pustahan, wag na tayo magpustahan kasi yan naman talaga ang mangyayari mga kababayan Yan po yung tinatawag mula pa kay Kimbo, di ba? Mula pa kay Kimbo, kay Speaker Martin Romualdez, no? Kay Saldico, yan naman ang sinasabi nilang stick to the plan. Hanggang ngayon, 2026 na, stick to the plan pa rin. Alam nyo yung stick to the plan nila? Hanggang 2028 po ito mga kababayan. No? Hanggat hindi po nila napapatalsik si Vice President Sara Duterte, yung kanila pong stick to the plan dyan po sa House of Representatives ay magpapatuloy mga kababayan. Grabe. Well anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at eto pa. Tingnan nga po natin yung mga naging komento ng ating mga kababayan patungkol po sa post na ito. Sabi po dito ni Zuza, konti na lang naniniwala sa inyo kasi bistado kayong mga magnanakaw. Takot na takot lang kayo na makulong kasi alam ninyong hindi nyo kayang talunin sa eleksyon. Lalo na lang nawawala ng tiwala sa inyo ang majority ng mga Pilipino. Tama. Di ka dapat naging pastor. Totoo, no? Bakit ba naging pastor si Abante mga kababayan? No, kung ganito ang kanyang pananaw sa buhay, no? Kabaliktaran po yung pananaw. I mean, di ba? Kung sino patuloy yung walang kasalanan, siya patuloy ang gustong idiin ni Abante. Pastor yan, So, kayong pong kung naniniwala kay Abante, mag-isip-isip na po kayo. Ito po yung
Sabi naman po ni Alan, ito yung sinasabing iba yung tinitingnan sa tinititigan. Oo nga, no? Na-check na rin ba ng mga contractors mo, Benny? May contractors pala itong si Benny Abante, ah. Takot talaga kayo maging presidente si Sara. Let's see. Abstain siya, pinatunayan niya, is willing to drive fairly without inclusivity. Inclusivity. Aba. Sabi po dito ni Ramil, ayan, sabi ni Ramil, ito, na-highlight Sabi niya po, 3 maletang basura. Para kanino yung 3 basurang maleta? Kay Abante ba? Nako. Very, very fair. The equality is very obvious. Tama. Sabi naman po ni Junela, bakit mo kailangang bantayan? Halatang halata. So, yan nga, mga kabayan, nagpapahalata lang sila na napaka bias po ng House of Representatives, no? They are not looking for justice, no? Nagiging politika. Sa bagay, House of Representatives is politics, no? It is made for politics, mga kabayan. Kaya nga numbers game. Pagdating po sa Senado, pagdating po sa House of Representatives, whether or not, no, you like it, talagang it is a numbers game, mga kabayan. Ano pong masasabi dyan? Just comment down below. At eto, pasadahan naman po natin itong sino ba ito? Si Mon Tulfo. Ayan. Sabi po kasi dito ni Mon Tulfo, mga kabayan, Tulfo, ikwinento kung gaano katalino si Soto noong elementary. 2 beses yan na-accelerate. Ayan. 2 beses pa lang na-accelerate si Soto, no, mga kabayan. Ibig sabihin, 2 beses po siyang umangat, mga kabayan, no, sa kanyang pag-aaral. Kung grade 1 siya, naging grade 2 agad. Nung grade 2 siya, naging grade 3 agad, mga kabayan. So, I mean, kung matalino naman pala itong si Soto, mga kabayan, bakit hindi siya kumuha ng law, di ba? Or nagdoktor, or ano pa ba? Engineer, ano pa? Naging professor. Di ba yan po yung mga matatalinong tao no? O ano pa, mga kabayan, bakit hindi siya naging kung ano man. Kasi ang nakikita ko dito, parang gustong sabihin po ni Montulfo na si Soto po ay ang reincarnation ni Jose Rizal. Di ba? Reincarnation ni Dr. Jose Rizal. Yung si Dr. Jose Rizal na-accelerate din po yun, mga kabayan, di ba? Kaya nga, matalino po. Ang kaso naman dito kay Soto, parang alanganin paniwalaan itong si Tulfo. Kasi bakit kung 2 beses nag-accelerate tapos matalino, kung sinasabi mong matalino, bakit napunta sa pagiging komedyante? Di ba? Sabi naman po ng ating mga kababayan dito, hindi po pinag-uusapan dito kung ano siya noong elementary. Ang pinag-uusapan niya yon ay kung ano ang ginagawa niya sa Senado. Correct. Diba? Elementary yon. Matanda na siya, baka mapurol na. Opo, sa One Ball University, graduate yata, aray ko. Sabi po dito ni Jonasis, ang dami kong tawa, 100 trillion times, bobo rin itong nagsabi. Nung elementary siya, iba ngayon, hehehe. Visit ka, sabi ni Tulpo, no? Anyway, mga kababayan, mga negatibo po ng comments dito, no? And ipinapakita lang dito, mga kababayan, that our kababayans doesn't believe, no? Itong sinasabing, kasi elementary pa no? Marami nangyayari. Kung matalino ka sa elementarya, mga kababayan, it doesn't mean na matalino ka pa rin pagdating sa high school. Mas lalong-lalo na pagdating po sa college. Di ba? Hindi ibig sabihin na matalino ka ngayon ay matalino ka hanggang sa pagtanda mo.
Diba? Eh ano pong malay namin? Oh, kung naging tamad ka na nung tumanda ka. Diba? Ganon talaga mga karibo natin. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below at eto. Pasadahan naman po natin to mga kaubayan. Eto. Sabi po dito ni Representative Paulo Duterte, no, ito po ay patungkol kay Congressman Kiko Barsaga. Planong pagpapalawig ng suspensyon ni Congressman Barsaga, inundina ni Congressman Pulong Duterte. Ang karapatan ni Representative Kiko Barsaga ay sa malayang pagpapahayag ay hayarang prinoprotektahan ng konstitusyon ang pampulitikang pananalita, lalo na kung ito ay kritikal, matalas o hindi komportable and ay hindi isang krimeng dapat parusahan sa isang demokratikong lipunan. Correct? No, freedom of expression po ang tawag dyan mga kaubayan at nandyan po yan sa ating saligang batas na malaya po tayong makapagpahayag, no, ng ating damdamin patungkol po sa mga opisyal ng ating gobyerno, lalong-lalo na kung hindi po nila ginagawa ng tama ang kanilang mga trabaho. Grabe. Ganito talaga no sa administrasyong ito. Ganito sila umaksyon, ganito sa gumalaw, no? Parang hindi patas, no? Palaging pabor sa kanila, mga kababayan. Bawal po ang magsalita sa gobyerno. Grabe naman. Well, anyway, ano pong inyong masabi dyan mga karibin natin? Just comment down below at eto, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito mga kababayan, Representative Rize, ang Kamara may pinagtatakpan, ihihinto ang impeachment probe versus PBBM. Nagkatotoo nga. Good morning. Matapos kong masusing suriin ang impeachment complaint na inihain ni Lisa Largosa Masa et al. Laban kay Respondent President Ferdinand Marcos Jr., malinaw sa akin na ang reklamo ay sufficient in substance. Batay sa pamantayan ng prima facie sufficiency. Linawin natin, hindi pa natin hahatulan ang Pangulo. Ang tanong lamang ngayon ay ito, mapapatunayang totoo ba ang aligasyon, may nagawang impeachable offense ba ang Pangulo? Ang sagot, oo. Ang reklamo ay hindi puro opinyon o konklusyon. May malinaw, tiyak at verifikableng mga katotohanan. Isang malinaw na halimbawa, ang malubhang kapabayaan ng Pangulo sa pagpayag na salaulain ang pambansang budget ng kanyang mga kaalyado. Daang-daang bilyong piso ayon mismo sa reklamo. Inayagan ang insertions, diversions at manipulasyon. At sa kabila nito, nilagdaan at ipinatupad ang paglalabas ng mga pondong ito. Ayon sa reklamo, pinahintulutan at nilaglaan ng Pangulo ang paglalabas ng bilyong pisong unprogrammed and appropriations, mga pondong walang tiyak na pinanggagalingan na ginamit umano sa ghost projects, substandard infrastructure projects, at maanumalyang flood control. Hindi ito simpleng pagkukulang. Ito ay systematic acts na tuwirang pumapasok sa betrayal of public trust. Ang reklamo rin ay malinaw na nagsasaad na pinayagan ng Pangulo ang paggamit at pag-divert ng pondo mula sa PhilHealth, PDIC at Foreign Assisted Projects appropriations na nagdulot ng malalaking pagkaantala sa mga flagship projects ng ating bansa. Metro Manila Subway, PNR Elevated Rail at iba pa. Ang epekto nito, bilyong-bilyong pisong nawala dahil sa commitment fees, penalties at price escalation. Ito ay tunay na perang nawala, tunay na oportunidad na nasayang at tunay na pasaning ipinapataw sa mamamayang Pilipino. Ang reklamo ay malinaw na sumasagot sa mga batayang tanong. Sino ang gumawa? Ang Pangulo. Ano ang ginawa? Pinayagan at nilagdaan ang budget, manipulation at anomalous releases. Kailan? 2023, 2024 at 2025 GAA. Paano? Sa pag-aproba ng releases at kabiguang pigilan ang diversion ng pondo. Higit sa lahat, may direktang ugnayan ang mga gawain ito sa impeachable offense na betrayal of public trust. Ang mga aligasyon ay grabe. Tinatamaan ang public interest, sinisira ang constitutional order at winawasak ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan.
Kung mapapatunayang totoo ang mga ito, may nagawang impeachable offense ang Pangulo. Yan lang ang dapat nating pagpasyahan sa yugtong ito. Dapat bigyan ng pagkakataon ng mga nagrereklamo na magharap ng mga ebidensya, magsumite ng mga sworn statements at mapatunayan ang kanilang mga aligasyon. Kasabay nito, dapat ding bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ito ay hindi pag-uusig. Ito ay due process. Ito ay hustisya para sa nagrereklamo, para sa Pangulo, at higit sa lahat, para sa mamamayang Pilipino na may karapatang malaman, pinabayaan ba? May ginawa bang kasalanan? Pinagnakawan ba tayo? Kapag pinatay ang investigasyon, kung pipigilan ng komiting ito ang pag-usad ng investigasyon, ang magiging imahe ng Kamara ay may pinagtatakpan. Lalo na't maraming mambabatas ang di umano'y nakinabang. Maraming distrito ang biglang nagkaroon ng mga bilyong-bilyong alokasyon. At marami sa mga ito ay napunta sa mga flood control projects. Kung pipigilan natin ito, baka tayo mismo ay husgahan ng bayan bilang kasabwat sa pagtatakip sa katotohanan. So yan mga kabayan, no? Sa palagay ko kasi natapos na po yung kanilang pagdedesisyon kung ipagpapatuloy o hindi at hindi nga nila ipagpapatuloy yan mga kabayan. Pero I think, no, sa darating po na panahon, hindi man po ngayon mga kabayan, maaari pa rin pong managot ang Pangulo. Tulad po ng ginawa nila kay former President Duterte na kahit walang kasalanan mga kabayan ay pilit pa rin po nilang gustong panagutin. At ngayon nga po mga karibyo natin ay nandun po sa The Hague mga kabayan at nakadetain, no? At hindi pa pinapauwi dito sa Pilipinas kahit kulang naman po ng ebidensya, no? Kahit kulang ng mga witness, no? Na talagang AJK yung ginawa. Gusto ko lang pong i-connect mga kabayan kasi namimiss na rin po natin, no? Si former President Duterte, mga kabayan, no? So sana magkaroon din ng justice, no? Itong present administration. Pagdating ng araw, sinasabi ko nga, hindi man ngayon, pero aabangan natin to, mga kababayan. Sa susunod na administrasyon, talagang maaaring ipatawag din at posibleng makulong din, no? Itong si President Bongbong Marcos Jr. at magiging former president na, siya pagdating po ng panahon na yan, mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga kababayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.